Sang-ayon sa batas si Senator Padilla sa dalawang punto. Unang-una, Senator Judge siya. Lahat ng mga pwedeng makasira sa kanyang pagiging Senator Judge, katulad ng yung kaso na pinahal sa Ombudsman, ay relevant sa issue, sa oras ng impeachment. Hindi po yon na irrelevant. Relevant po yon dahil kung hindi niya nilabas yan during the time of the impeachment, affected ang integrity ng Senate as an impeachment court. Pangalawa, nasa Ombudsman Act, yung batas na nag-govern sa mga procedures, rights and procedures doon sa Ombudsman, na you can file a complaint, you can file a counter affidavit in any form. Any form, yun ang nakasulat sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, Section 13 ng Ombudsman Act. Any form, kaya kahit text message yan, kahit posting sa social media yan, dapat a-actionin ng ombudsman yan. Hindi pwedeng excuse na hindi nag-reflect sa sistema ng ombudsman dahil malinaw po ang nakasulat sa batas, yung Ombudsman Act, na the filing of a complaint and its corresponding counter complaints or counter affidavits or what have you, any form po yun. Hindi excuse yung mga procedural technicalities. Sa tingin ho ba ninyo, tama yung ginawa niyang sasabi o gagamitin po niya yung impeachment court upang linawin itong kanyang issue tungkol po doon sa reklamong kinakaharap niya sa ombudsman, which is yan po yung unang natunghayan natin kahapon na nagkaroon ng sagutan nga sa pagitan kay Senator Judge Erwin Tulfo at iba pang mga Senator Judges. Sang-ayon sa batas si Senator Padilla sa dalawang punto. Unang-una, Senator Judge siya. Lahat ng mga pwedeng makasira sa kanyang pagiging Senator Judge, katulad ng yung kaso na pinahal sa Ombudsman, ay relevant sa issue, sa oras ng impeachment. Hindi po yon na irrelevant. Relevant po yon dahil kung hindi niya nilabas yan during the time of the impeachment, affected ang integrity ng Senate as an impeachment court. Pangalawa, nasa Ombudsman Act, yung batas na nag-govern sa mga procedures, rights and procedures doon sa Ombudsman, na you can file a complaint, you can file a counter affidavit in any form. Any form, yun ang nakasulat sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, Section 13 ng Ombudsman Act. Any form, kaya kahit text message yan, kahit posting sa social media yan, dapat a-actionin ng ombudsman yan. Hindi pwedeng excuse na hindi nag-reflect sa sistema ng ombudsman dahil malinaw po ang nakasulat sa batas, yung Ombudsman Act, na the filing of a complaint and its corresponding counter complaints or counter affidavits or what have you, any form po yun. Hindi excuse yung mga procedural technicalities. Dapat aksyonan, dapat kinikilala ng ombudsman yan, yung final na counter affidavit ni Senator Robin Padilla. Sa tingin po ninyo, Attorney, bakit ganun po yung naging pahayag ng ombudsman na hindi sumagot itong si Senator Padilla doon sa kanilang hinihingi pong sagot doon sa kanyang reklamo? Maaring nakalimutan na ng ombudsman o maaring sa dami ng trabaho nila, hindi nila naalala na may nakasulat sa Ombudsman Act na yung mga ganyan, yung procedural technicalities, hindi mo yan pwedeng gawing excuse para, hindi pwede yung mga mababaw na excuse para lang hindi basahin yung counter affidavit ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Maaring nakalimutan, maaring sinadya. Pero may mga implikasyon ho ba kayo nakikita na may mga senator judges, ilan po sa mga senator judges ay humaharap ng ganito mga reklamo? Hindi lamang si Senator Judge Robin Padilla, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Alam natin na isa din na humaharap din po sa mga reklamo. Makakaapekto ho ba yan dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ng Vice Presidente? Kung tutusin, yung 2/3, hindi apektado dahil 16 pa rin ng 2/3 eh. Although siguro gagawa sila ng eksena, gagawa ng bendalo na katwiran na kapag halimbawa 12 na lang ang natitirang senador, palalabasin nila na 8 ang 2/3. So mukhang gano'n ang tirada nila eh. Pero ang linaw-linaw ng saligang batas, 2/3 is 16. The 2/3 of 24 is 16. Kahit ubusin pa nila lahat yan, the 2/3 of 24 is still 16. Opo.
Makatarungan ho ba, attorney, yung panawagan ni Senator Judge Erwin Tulfo na ituon lamang ang oras ng korte sa kaso ni VP Sara at wag nang haluan nga ng iba pang mga issue tulad nga ng mga pahayag o manifestations ni Senator Judge Robin Padilla? Hindi po makatarungan dahil ang yung privilege speech ba yan o yung manifestation ni Senator Judge Robin Padilla ay tungkol sa integrity ng impeachment court. So hindi siya parang ligaw na issue. Kasama siya sa issue ng impeachment. Ang composition ng impeachment court ng senator judges ay relevant sa usapin ng impeachment. Opo, pero ngayon, kahapon nga ay nagdesisyon din, may desisyon ang presiding officer, Senator Judge o presiding officer Chis Escudero na hindi napapayagan yung mga senator judge na magbigay ng mga manifestation na walang kaugnayan doon sa mga reklamo, itong mga articles of impeachment dyan po sa Senate Impeachment Court. Attorney, ano pong masasabi po ninyo? Hindi naman tinukoy ni yung presiding senator judge na si Chis Escudero, hindi naman niya tinukoy yung kay Robin Padilla na walang kaugnayan. Ang sinabi lang niya ay i-refer yung time management i-oras sa oras ng Senate as a Senate and not as an impeachment court, no? Pero hindi niya naman sinabi na yung maikling speech na ni Senator Judge Robin Padilla na wala pa 3 minutes yan hindi naman na-strike out. Sinabi nga ng ruling ng presiding judge ay kasama sa records yun. Opo. Ipasok sa records. So, ibig sabihin, mas mapapadali, mas mapapabilis na yung mga gagawing pagdinig dahil wala ng mga ganito pong mga manifestations na wala pong sinasabing kinalaman doon sa articles of impeachment. Maaring mas bibilis, no? Pero hindi naman pwedeng sabihin na walang kwenta yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla dahil inuubos na yung mga inaalis isa-isa mga senator judges So may kinalaman yan, may kaugnayan sa impeachment process yung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla. Opo. Then doon sa day 7 po ng impeachment trial ni VP Sara, ngayon ay nakapag-desisyon na po yung korte, yung Senate Impeachment Court na isubpina yung mga financial records ng pangalawang Pangulo. Ano hong reaksyon po ninyo dyan? Ang reaction ko dyan dapat pinagbotohan yun Apparently, yung scripted na dahil parang nagkaroon sila ng caucus at nagkaroon ng botohan na yata. Pero yung bandang huli, merong suggestion o motion si Senator Judge Robin Padilla ulit na sinabi dapat lahat na. Bakit si Sara lang? Kung tutusin, tama si Robin Padilla dyan dahil may prinsipyo sa batas na in pari delicto, he who comes to court must come with clean hands. Dapat lahat kasama yung nag-aakusa. Kasama si Chel Jokno, kasama si Luis Tro, ilabas nila yung bank records nila, ilabas nila yung salary nila mula 2007. Sabi nga na Chel Jokno, on your first day as a government employee, kasama yun. Yung siya mismo, ilabas yung kanya, it applies to all. Sana ang ginawa ni Senator Judge Robin Padilla, kasi tunog suggestion lang dapat motion yun. Dined man naman ni Chis Escudero nung sinabi ni Senator Judge Robin Padilla, ilahat na natin. Ang next na statement doon galing kay presiding Judge Chis Escudero, non-responsive parang tinaratol lang niya as a suggestion and not as a motion. Dapat pinagbotohan yun doon. O kundi dapat mag-insist si Senator Judge Padilla, i-insist na niya ngayon sa mamayang hapon na pagbotohan yung motion niya na lahat, i-include lahat. Yun, tingin ko that's the best part. Buksan ng records ng lahat, kasama ng prosecution team, kasama ng lahat. Bakit parang kinalimutan yun? Yun ang tingin ko dyan, the most important part kahapon. Opo. Para sa mga sa kaalaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga hindi po mga abogado, ano ho ba ang ibig sabihin ng subpoena, attorney? Ang subpoena ay isang kautusan sa tao na humarap sa isang proseso. Ano lang yan, yung root word doon, yung puina, pen ang root word doon. Sa pen o yung ginamit ng judge na pangpirma ng kautusan, yun lang yan. Humarap ka sa
sa hukom o dito sa impeachment court or kung sino man kung ang nag-issue nun ay pwede kasi subpoena na inisyo ng isang labor arbiter, subpoena din yun. Pwedeng subpoena ang inisyo ng isang cabinet secretary sa isang informal conference. Pero yung kinikilala sa subpoena ay galing sa hukom o court dahil may force of law yun. Kapag hindi ka umaten, maaari kang makontempt. Pero may limitation yon sa saligang batas na hindi pwede ang blanket subpoena na yung parang kung tawagin ay parang meron kang lambat kasing laki ng Pacific Ocean, huhulihin mo isang hipon sa isang maliit na dilis, maghuhuli ka ng isang maliit na dilis sa Lake Buhi halimbawa, no, doon o sa Laguna Lake, tapos ang ginamit mong lambat kasing laki ng Pacific Ocean, hinuli mo na rin yung mga whale, mga shark. So yun ang tinatawag na blanket subpoena na pinagbabawal sa saligang batas yan. Hindi o blanket warrant or whatever. Dapat specific, dapat relevant lang sa tinatarget mo. Hindi pwede yung napakalaking lambat. Pinagbabawal yun sa saligang batas. At ang pinasubpina, itong subpoena duces tecum, yung mga dokumento lamang at hindi po kasama yung mga may hawak po ng mga dokumentong ito. Tama ba, Attorney? Opo, may pinagkaiba yung subpoena ad testificandum o pag subpoena ad testificandum, yung magte-testify. Pag subpoena duces tecum, dokumento lang yan. Opo. At sa dokumento, dapat i-identify mo anong dokumento. Hindi pwede yung in all others. Hindi pwede yung napakalaking lambat. Otherwise, na lahat, parang walang saysay. Talagang fishing expedition kalalabasan yan. Mauubos ang oras natin dyan. Sayang lang ang oras ng taong bayan. Opo. Sinabi ng presiding officer, ipinaliwanag po niya na hindi po ito unang pagkakataon dahil nangyari din po ito noong panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. At sinalungat din po niya yung mga argumento, yung argumento na may fishing expedition which is yung argumento po ng depensa. At sinasabi po niya na hindi gagamitin po o sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero na ang mga hinihinging dokumento mula 2007 hanggang 2021 ay hindi gagamitin upang maghain ng mga bagong impeachable offense, kundi upang magsilbing financial baseline at capacity po lamang ng respondent. Ano ho ang masasabi po ninyo dito? Yun po yung nakasulat sa saligang batas natin na kapag kumuha ka ng whether tao ang kunin mo o maghalughog ka ng documents kapag labag sa saligang batas, ang tawag doon fruit of the poisonous tree. Fruit of the poisonous tree. Prutas na nilason na puno. Nalason na siya dahil hindi nga sumunod sa saligang batas yung subpoena na yan. Doon na naman ako nagtataka kay Senator Chis, no? Pinayagan niya yung subpoena pero sinabi din niya inadmissible, which is yun nga naman nakasulat sa saligang batas. Opo. Ano hong ibig sabihin ng sinabi po ninyo at nabanggit din ho ito sa impeachment trial para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan ng fruit of the poisonous tree? Opo, yung fruit of the poisonous tree, kinopya natin sa batas ng Amerika yon. At saka sa Europa, kinopya lang natin sa Pilipinas at mas lalo pang pinalakas nung 1987 Constitution. Dahil nga kung naalala nyo nung araw ng panahon ni yung ama ni Marcos, si Ferdinand Edralin Sr., meron siyang arrest warrant. Ang dami niyang mga arrest seizure, search seizure, subpoena, kung ano-ano pinagagawa niya. So, nung ginawa yung 1987 Constitution, talagang mas nilaksan pa na kapag ang warrant o subpoena ay ginamit mo sa maling paraan, talagang in any proceeding, yan ang nakasulat sa 1987 Constitution natin. Hindi mo magagamit yan kapag ginawa mo sa paraan na pagkakalughog o katulad sa nangyari ngayon, tapos na sumagot na si VP Sara at ngayon mo palang nilabas yun. Dapat nung nasa House pa yan, ginawa na yan dapat nung nasa House pa. So ang mangyayari kasi ngayon, nag-iwas po sa yung mga prosecution team nung nasa House of Representatives pa. Nag-iwas po sa sila, alam nila yung fruit of the poisonous tree na yan. Gusto nila yung malason, pag nasa yung Senado na, pag nasa Senado na yung kaso, yung magiging poisonous tree ay yung Senate. So,
ang ginawa ng House, hugas kamay, pinasa yung problema sa Senado. Problema talaga yun dahil bakit ngayon mo lang hinalughog? At saka mula 2007 pa hanggang 2026. Bakit ngayon lang? Dahil kung tutusin ang pwede gawin ng defense at nagtataka ako bakit hindi pa nila nilalabas yung alas na yun, yung in pari delicto principle na dapat lahat, halughugin lahat, hindi lang kay Sara kundi yung nag-aakusa. So, yun nga, medyo nagbabalanse si presiding judge Jesus Escudero parang laban bawi ang ginagawa niya Sa madaling yes po. Sa madaling salita, attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, ang fruit of the poisonous tree para sa kaalaman ng ating mga kababayan, bumbaga, anumang ebidensyang nakuha sa illegal na paraan na hindi po pwedeng gamitin bilang ebidensya o laban po sa isang akusado. At sa kasong ito, yung pagkuha o pagbusisi doon sa mga records, financial records ng Vice Presidente ay nakikita po ninyong illegal. Illegal. Yung eksaktong salita sa saligang batas ay inadmissible. Hindi mo pwedeng i-admit doon sa records ng kaso. In any proceeding pa ang nakatulad nun pinalakas pa ng saligang batas natin talagang nalason na siya, hindi mo na siya magagamit.